Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Ang ating pag-aralan po ay isang online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa mga teksto sa Bible. Ako po ay nagagalak na muli kayong makasama sa isa na namang bagong pag-aaral. Ako po si Lorraine at ang makakasama ko po sa ating pag-aaral ay si Pastor Roel Payod Jr. Bago ko po ibigay ang panahon kay Pastor para sa kanyang pagbati ay magpapasalamat po muna ako sa komento ni Miss Marita Caneba at Brother Junjun Escobar na binabati si Pastor. Si Kuya Jun daw po yung sa kaunlaran. Pastor? Um, yeah, thank you mga kapatid sa inyo pong pagsubaybay. I am so overwhelmed na mayroon pong mga taga-subaybay tayo from my very own Kaularan Church. Doon po ako pinanganak, doon po ako lumaki sa Malabon, Metro Manila at hindi ko ma-imagine na mayroon tayong audience from there. So purihin po ang Panginoong Diyos. Anyway, welcome po mga kapatid sa atin pong panibagong topic sa mga sandaling ito. And I am so excited to share to you the Word of God, lalo higit po sa topic na may kinalaman po sa true and false church in these last days. In the book of Revelation, sapagkat meron pong sinisimbolize po ito. And then this is the women of, by the way, there are two women in the book of Revelation. Natin pong pag-aaralan po ngayon. Ayoko po muna kayo spoil kapatid. So along the way, atin po itong mapag-aaralan po mga kapatid. So again, welcome sa atin po lesson number 22. I hope nasa inyong nasa mabuting kalagayan po kayo together with your family and friends, loved ones. Welcome sa atin pong panibagong topic. Salamat po, Pastor. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral ay manalangin po muna tayo. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin para makapag-aral ng inyong banal na salita. Muli po ay hinihingi namin ang inyong presensya na samahan kami sa aming pag-aaral. Naway lahat po ng aming sasabihin ay magmula sa inyo. Linisin niyo po ang aming puso at isipan nang sa gayon ay maintindihan namin at magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay ang lahat ng aming matututunan sa aming pag-aaral. Nilalapit po namin sa inyo ang mga challenges na aming pinagdadaanan at isinusurrender po namin sa inyo ang lahat ng mga plans at dreams namin sa buhay. Fill us, Lord, with your spirit at i-guide niyo po kami sa mga desisyon na gagawin namin sa araw-araw. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakamali. Ito pong aming hiling sa inyong pangalan. Amen. Tutungo na po tayo sa ating pag-aaral sa bagong leksyon na may pamagat na The Other Woman. Bawat kasal ay dapat umasa sa tiwala at sa ating pagkakaisa kay Kristo. Dapat din tayong manatiling tapat sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Ang aklat ng pahayag ay nagsasalita tungkol sa tunay na nobya ni Kristo. Ngunit may isa pang babae na nagsisikap na akitin ang mga nananampalataya mula sa salita ng Diyos. Ang Apokalipsis ay naglalaman ng isang nakagigimbal na mensahe tungkol sa Babylon. Ang isa pang babae, ang Babylonia ay bumagsak at ang mga tao ay dapat makatakas sa kanyang mga alindog o mapapahamak. Kaya nagsimula ang ikalawang bahagi ng mga mensahe ng tatlong anghel. Dito ay matututunan mo ang nakamamanghang tunay na pagkakakilanlan ng espiritual na Babylon at kung paano makakaiwas na ma-hypnotize ng kanyang nakamamatay na kagandahan. Dadako na po tayo sa ating pag-aaral. Sa unang tanong, paano inilarawan ni Jesus ang Babylonia sa aklat ng Apokalipsis? Pastor? Ayan po mga kapatid. Once again, welcome po sa atin pong panibagong topic. Now, the first question is about the Babylon. By the way, mga kapatid, this Babylon that is referring or was discussed in the book of Revelation is a symbolical Babylon. Yes, once upon a time, there was a literal Babylon in the book of Daniel in which yun po ay pinangungunahan at pinamumunuan po ni Haring Nebuchadnezzar. And if you recall, the book of Daniel, ito po, ang kaharian po ng Babylonia ay kumakatawan po sa ulo noon pong panaginip ni Haring Nebuchadnezzar. So, mga kapatid, the Babylon in the book of Revelation is a symbolical one. In Revelation chapter 14, if you recall our topic about the three angels' message, the second angel message was, ang kanya pong message ay, Babylon, Babylon was fallen. Ibig sabihin po, yun pong false system of worship. Yun pong
Babylon na siya nagpapainom ng alak na nakakalasing sa mga tao. Now, in-expound pa po ito na mabuti at ng clear ng aklat ng Revelation chapter 17. In fact, ito po ang pagkakasabi sa Revelation chapter 17 verse 1 to 5. I will read to you mga kapatid, okay? Sapagkat ito po ang kanyang definition. Ito po ang kanyang characteristic. Verse 1, I'll read to you. Revelation 17, 1 to 5. Pagkatapos, ang isa sa 7 anghel na may dalang 7 mangkok ay lumapit sa akin at sinabi niya, halika, ipapakita ko sa iyo kung paano paparusahan ang reyna ng kahalayan na nakaupo sa ibabaw ng maraming tubig. Ang mga hari sa lupa ay nakiapid sa babaeng ito. At ang lahat ng tao sa sanlibutan ay nilasing niya sa alak ng kanyang kahalayan. At napasailalim ako sa kapangyarihan ng Espiritu at inatid ako ng anghel sa dakong ilang. Nakita ko roon ang isang babaeng nakasakay sa isang pulang halimaw. Ang halimaw ay may 7 ulo at 10 sungay. Nakasulat sa buong katawan nito ang mga pangalang lumalait sa Diyos. Ang damit ng babae ay kulay ube at pula. Ang kanyang mga alahas ay ginto, mahalagang bato at perlas. Hawak niya ang isang gintong kopa na puno ng kanyang kasumpa-sumpang mga gawa at kahiyahiyang kahalayan. Nakasulat sa kanyang noo ang isang pangalang may lihim na kahulugan, ang tanyag na Babylonia, ang ina ng mga nangangalunya at ng lahat ng kahalayan sa lupa. Mga kapatid, going back or to answer the question sa atin pong unang tanong, okay? Because the question was, or the question is, how does Jesus describe Babylon in the book of Revelation? Now, the Babylon na pinaliwanag sa atin pong binasa ay siya po ay harlot woman. Ibig sabihin po, kahalayan ang kanyang ginagawa. Of course, kasi nga po, harlot, ang pong trabaho ng isang prostitute woman, walang iba kundi kahalayan. Ibig sabihin, fornication, ibig sabihin, abomination, ibig sabihin, hindi magandang gawain. Now, ang problema, itong babaeng ito na mahalay, siya po ay tinangkilik ng mga hari sa buong mundo, okay? Sa mga ilang bansa, tinangkilik po siya as far as we have read the verses, mga kapatid. So, in Revelation 17:1 to 5, Jesus described Babylon as a harlot dressed in red. Siya po ay nakasuot ng pula at ng purple or ng ube, okay? Or parang violet, ganoon. She is seated on a scarlet-colored beast. Siya daw po ay nakaupo sa isang halimaw or sa isa pong hayop na meron po na ng color din po ay scarlet. Okay? Tapos meron pong itong 7 ulo. In fact, ito pong 7 ulo is nagre-represent po sa mountains. Ito po ay pinapatungkulan, later on as we discuss this, ito po ay ang kaharian ng Roma. Okay? If you know well the history of Rome, you will understand na ito pong Rome ay meron pong 7 hills and sapagkat ito po ay nagre-refer dito po sa Revelation chapter 17. At meron din po siyang 10 horns and sits on many waters. We understood, and if you remember mga kapatid, ang waters ay sumisimbolo po saan? Sa sangkatauhan. Ibig sabihin, a dense populated area. And that is the Roman Empire, the 4th one. So, ganito po ang pagkakadescribe or pagkakahalintulad or pagkakapahayag ng Panginoon doon po sa Babylonia. Salamat po, Pastor. Sa ikalawang tanong, sino ang symbolic pure woman ng Revelation chapter 12? Pastor? Yan. Kanina, sa Revelation chapter 17 natin pong binasa, ito po ay ang harlot woman. Tama? Ibig sabihin, hindi siya kaakit-akit or hindi siya nagpo-promote ng purity. In fact, she is a harlot. Ibig sabihin, talagang ang dami pong nakikiapit or po sa kanya. However, on the other side, before chapter 17, ang chapter 12 naman po ay ipinaliwanag or pinakita na meron po talagang babae. And you know na ang babae ay kumakatawan po sa iglesia. Once the Bible, especially the book of Revelation, is discussing woman, that is no other than a church or the church.
So, ibig sabihin, kung meron pong false system of church or system of worship in Revelation chapter 17, on the other side ay meron naman din pong pure woman. Ngayon po, ay atin po siyang babasahin mga kapatid. Revelation chapter 12 verse 1 to 6. Now, follow with me mga kapatid. Kanina, ang babaeng atin pong pinag-uusapan ay talagang sa ibang term ay patutot. Okay? Prostitute. At siya po ay nilalasing niya at kanya pong dinadaya ang kanya pong mga mga hari ng bansa. However, dito po sa woman and chapter 12 ay akin pong babasahin. Revelation chapter 12 verse 1 to 6. Kasunod nito ay lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan, isang babaeng nadaramtan ng araw at nakatungtong sa buwan, at ang ulo'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya dahil sa patinding hirap. Isa pang patandaan ang lumitaw sa langit, isang napakalaking pulang dragon. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay at may korona ng ang bawat ulo. Kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos tumayo ang dragon sa paanan ng babaeng malapit ng mga anak upang lamunin ang sanggol. Sa sandaling ito isilang. Ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang babae naman ay tumakas papunta sa isang lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 araw or taon. Because in the Bible prophecy mga kapatid, this symbolical day is equivalent to a literal year. Okay po? So now, balikan po natin mga kapatid. Balikan po natin. So a pure woman, ito po ay dinidescribe sa chapter 12. Siya po ay binihisan ng puti or ang kanya pong liwanag ay nagmumula sa araw. And then we learn doon po sa atin pong study guide number 20, if you remember po, okay? Yun pong woman, please refer po sa atin pong lesson number 20. Yun pong woman is symbolizing God's pure church. Okay? Which is faithful to her husband, Jesus. Si Jesus po ang husband, but the church, the pure church is the true wife or the pure wife or the true church. Okay? We will study in Revelation chapter 12 in depth in study guide 23. Ito po yung mapag-aralan po natin sa sunod lesson by the way. Kasi po natin pong focus po, this lesson 20 is that harlot woman, okay? So, hindi ko po muna i-answer po ang mga ilan po mga bagay. So, yun pong pure woman is symbolizing no other than the true church. Salamat po, Pastor. Sa ikatlong tanong, ano ang kinakatawan ng isang patutot sa Bible prophecy? Pastor? Yan. Ano bang kinakatawan mga kapatid? Kanina nabanggit ko na po sa inyo. Okay? Kung ang pure woman sa Revelation 12 is the pure church, now, the patotot or the harlot woman is no other than the false system of worship or the false church. Okay? Yun po ang kanya pong ibig sabihin. But, let's read. Ezekiel chapter 16 verse 2 and 15. Meron pong ibang pagkakahayag or hindi po iba. Meron pong affirmation na pagkakapahayag ni Prophet Ezekiel. Atin pong basahin mga kapatid. Ezekiel 16 verse 2 tapos verse 15. Ganito pong pagkakasabi. Ezekiel, anak ng tao, ipamukha mo sa Jerusalem ang kanyang kasuklam-suklam na gawain. Verse 2. Verse 15. Ngunit naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan, kaya nahumaling ka sa kahalayan at sarili mo'y ipinaangkin sa lahat ng makita mo. So, even in the book of Ezekiel, in which ito po ay isang prophetic book, okay? So, ang babae daw po na ito, nag-refer sa Jerusalem, of course, ang Jerusalem po kasi, although it is a chosen race, chosen people of God, pero dahil siya po ay
nakipagtalik, nakipaghalubilo sa ibang mga paganong mga bansa, ay meron pong warning ang Panginoon through Prophet Ezekiel na banggitin po ang mga bagay na ito. Now, as a pure woman symbolizes a pure church that is faithful to Jesus, so an impure woman. Kung meron pong pure woman, meron naman din pong impure woman, representing an impure or fallen church that is unfaithful to Jesus. Nais ko pong basahin sa inyo mga kapatid, Santiago 4:4. Kasi meron po ditong definition sa aklat po ng Santiago, chapter 4, verse 4. Ito po pagkakabanggit. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan ay kinaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. So, ito pong supposedly lover ni Jesus ay nakipagkaibigan po sa sanlibutan, nakipag-shake hands sa mga hari ng sanlibutan. In other words, kanya pong kinompromiso, kanya pong hinaluan, ang kanya pong supposedly true faith from Jesus, pero ang kanya pong power, ang kanya pong influence ay kinuha niya po sa makasinlibutan. So, again, in our last days or in this last days, meron daw pong iglesia na mix ang paniniwala, tradition, or state and religious combined na paniniwala na hindi po kinukuha ang authority kay Jesus or maging sa kanyang salita, ang Biblia. Salamat po, Pastor, sa ikaapat na tanong. Matutukoy ba natin ang patotot o simbahan na tinatawag na Babylon the Great, Mother of Harlots, sa chapter 17 ng Revelation? Pastor? Mga kapatid, without a further ado, the answer is yes. Okay? Without any hesitation and without any doubt, yes, matutukoy po natin. It is widely known that there is only one church that claims to be what? The Mother Church, the Roman Catholic Church. Sino po ba mga kapatid ang pinagmulan ng Kristyanismo? Yes, Kristyanismo comes from the disciples of Jesus. Christianity comes from Jesus himself. However, right after the disciple, yun pong, by the way, magkakaroon po tayo ng topic po, I believe, magkakaroon po tayo ng topic about yan, yung four galloping horsemen, kasi yun po ay history ng, yun po sa Revelation chapter 6, yun pong white horse, tapos napalitan siya ng red horse, yung persecution, tapos yung black horse, yung pong compromise ng mga pananampalataya, tapos pale horse, okay? A sort of ano lang po, promotion sa atin pong topic po about dyan. However, mga kapatid, ito pong Roman Catholic Church, she claimed that she is the mother of the Christian Church or the Protestant Church. Yes, marami pong humiwalay sa kanya ng mga quote-unquote ng mga Protestants. Some of them and most of them flew away to America. Sila po lumipad doon po sa Amerika because they want the America or the Americans coming from the Europe, they wanted to declare a freedom, religious democracy. Ayaw po nilang sundin yung pontiff kung tawagin po sa or sa papacy. However, okay? So, ang sabi po dito, yan, according to John O'Brien said that that observance of Sunday keeping remains as a reminder of the mother church from which the non-Catholic sect broke away. So, mga kapatid, sa Revelation 17 na pinapatungkulan po ang patotot or harlot church or woman, sa kanya daw po nanggaling yun pong mga Protestant churches. Siya po ang tinuturing na mother church. And by the way, darating po ang araw na, and you know what? This is a trivia, this is a fact, na ito po'y nangyayari na ngayon. The Roman Catholic Church, through the leadership of the Pope in the papacy system, ay tinatawag niya po na mag-reconcile ang mga ibang Protestant churches. Kung magsasabi niya, come back to us. Come back to us. At ang isang palatandaan na talagang iisa lang po sila ng pananampalataya, bagaman
ang mga ibang Protestant churches ay hindi nag-a-aspire sa idea ng mga graven images. But the fact na sila po ay parehas ng araw ng pagsamba or ng pangingilin, wala po silang kaibahan. Okay, now, let me emphasize this mga kapatid. She persecuted the saint. Dito po sa verse 6, okay? At makikita niyo rin po yan sa ating pong study guide number 15. She was dressed in purple and scarlet. Sa verse 4, natin pong binasa po kanina. Remember? The Pope often wears the royal color. Yung pong leader ng papacy, ang Pope, madalas niya pong sinusuot po yung pong color na yon or yung kulay na yon. And then, sabi pa dito, the seven heads of the beast, verse 3, at ito po binasa kanina, upon which the woman is seated are seven mountains. Okay? Medyo na-spoil ko po kayo kanina. Ito na po yung explanation. It is well known that Rome, the headquarters of the papacy, is built upon seven hills or mountains. Next, na bakit talagang Rome po talaga at papacy po talaga pinapatungkulan po ng harlot woman na ito. Next reason, because the beast is guilty of blasphemy. Verse 3, siya po yung nabablaspheme, nilalait niya po ang atin pong Panginoon. A point that also clearly fits the papacy. Balikan niyo po yung ating pong pag-aaral sa study guide number 15. Ibig sabihin po ng blasphemy, the reason bakit po si Jesus ay pinako sa krus, sapagkat ang kanyang kaso ay blasphemy. Kasi sabi ng mga Pariseo, sabi ng mga leaders ng sinagoga, hindi ka namin ipine-persecute ng dahil sa mga milagro mo or miracles mo, pagpapagaling mo lahat-lahat. Ikaw ay aming inaakusahan dahil ikaw bilang tao, kiniklaim mo na ikaw ay may equality sa Diyos. Okay? Well, we know Jesus Christ is the divine Son of God. Okay? However, ito pong papacy, ito pong Pope, he also claimed the same claims of Jesus Christ. Na meron daw po siyang kapangyarihan or authority magpatawad ng kasalanan. Meron daw po siyang kapangyarihan, authority na magligtas. Friends, those authority only belongs to Jesus Christ and no other man can claim that. Next, na reason, she ruled over the kings of the earth. Sa verse 18, Alexander Flick says that by the 13th century, the Pope was, at least in theory, the ruler of whole world in temporal and spiritual affairs. Okay? This point could fit no other earthly kingdom or government. The papacy is described in Revelation 17 too clearly for doubt. Ibig sabihin, wala pong ibang pagdadalawang isip, talagang ito po. Ito pong papacy, ito pong Pope na nagmumula sa Roma, ang pinapatungkulan po ng harlot woman na ito. Okay? Remember? Siya po yung nagpapainom ng alak at nakakalasing. Ibig sabihin, ano ba nakakalasing? Ibig sabihin, hindi mo na alam kung anong tama at mali. Di ba yung mga taong lasing, ganun po nararamdaman nila? Yung kanila pong judgment ay na-overcloud or naka-cloud. Kumbaga, hindi na sila makapag-isip ng maayos. Yung doktrinang tinuturo po ng Roman Catholic Church, sorry for to say this, but this is the truth. Ang doktrinang tinuturo po ng Roman Catholic Church ay talagang nakakalasing. Kasi may mga teaching sila na hindi po grounded sa Bible. Example, their doctrine about purgatory. Wala po yan sa Biblia, mga kapatid. There is no single text that supports that belief. Immortality of soul. Sa kanila din po yung doktrina, mga kapatid. Wala rin po yan sa Biblia. And many other beliefs na hindi po naka-anchor sa Biblia. Ito pa. Note, many leaders of the Reformation, katulad po ni John Huss, John Wycliffe, Martin Luther, John Calvin, ni Zwingli, ni Melanchthon, ni Cranmer, ni William Tyndale, ni Latimer, Ridley, and others po na mga reformers ng panahon po ng 1500s. They thought that the papacy is the power here involved. Okay? Hindi ko na po ito isa-isahin, mga kapatid. Meron po tayong mga aklat na ipoproject po ito ni Ma'am Lorraine. May mga books po na katulad po The Faith of Millions, okay, by John O'Brien, page 401, The Rise of the Medieval Church. Ito po yung mga ilan po na mga references that you can refer to. Ito po yung history ng Middle Ages, or ito po history po during the Dark Ages, the same time mga kapatid. So that is
the definition of this question. Salamat po, Pastor. Sa ikalimang tanong, ano ang literal na kahulugan ng salitang Babylonia at ano ang pinagmulan nito? Pastor? Yan. A very good question po mga kapatid. Saan nga ba po nagsimula yung salitang Babylonia? Or sa English po ay Babylon. Alam niyo, meron po kasi ang preacher na gusto-gusto ko yung preacher na yon. Kanya na-observe, what is the four-letter word in Babylon? Babylon is spelled is Babylon. Yung kanya pong first four letters are Baby, which spells as baby. Now, bakit hindi po maunawaan ang baby? Kasi po, the baby bubbles. Hindi mo, ako po, meron po akong anak mga kapatid na minsan hindi ko naunawaan na kayong salita. Yun pala ang gusto niyang ipabahiwatig. Pero dahil the baby bubbles, hindi ko po maunawaan ng clear. Ito pong church na ito, meron po siya mga teachings na hindi mo maunawaan. Yun palang ibig sabihin, pero wala naman po yun sa Biblia. Now, ano pong origin nito? Atin pong basahin mga kapatid sa Biblia, of course. Sa aklat ng Genesis, chapter 11. Now, I believe makaka-relate po kayo sa kwento po na ito. Okay? Atin pong basahin mga kapatid, Genesis chapter 11. Ang talata po mga kapatid ay 4, 6, 7, and 9. Ay pumabasahin po sa inyo, okay? 4, 6, 7, and 9. Verse 4. Ang sabi nila, hali kayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may toreng abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. Verse 6. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika, pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Verse 7. Ang mabuti bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. Verse 9. Babel ang itinawag nila sa lungsod na iyon, sapagkat dooy ginulo ni Yahweh ang wika ng mga tao. At mula roon, nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh. Now, bakit mo tinawag siyang Tower of Babel? Kasi that was the event or that was the moment God confused the words or the language of humanity. The very reason bakit napakarami pong lingwahe sa mundong ito, merong French, meron pong Spanish, merong Italian, Tagalog po tayo, Pilipino po tayo, meron naman din English, meron pa Hindu, meron mga kapatid, napakarami pong language sa mundong ito. That was the beginning of that moment, mga kapatid. So, ibig sabihin po ng Babel ay confusion, mga kalituhan. Napakaganda po ng pagka-derive ng kwento sa akin yan na akin pong VBS teacher when I was a child. Kasi sabi niya, there was a time na sila po nagpapanday ng Tower of Babel. Ang isang panday, sabi niya, ibigay mo sa akin yung martilyo. Ang inabot ay pako. Ang inabot ay lagare. Kasi po, that was the time na hindi na po sila nagkaunawaan. Hindi na naman sila magkaintindihan sa kanila pong pinagsasabi mga kapatid. Because God stepped down para po guluhin po ang kanila pong language. Kasi gusto ng Panginoon, sila po talaga ay mag-disperse. Sila po ay magkawatak-watak para i-fill nila ang earth. Kasi ang plano po ng mga taong ito ay magkaroon sila ng colony at in which hindi po yun ang panukala ng Panginoon po sa kanila. Now, ang sabi po dito, okay, but the Lord confounded their language as a result of confusion and they were forced to halt construction. Okay? So mga kapatid, akin na po naipaliwanag po sa inyo. Later in the Old Testament days, a worldwide pagan kingdom named Babylon arose. It was an enemy of God's people, Israel. So, ito pong Babel in which Nimrod, okay, si Nimrod ang siyang nagpasimuno po mga kapatid or isa sa mga nagpasimuno. Dito rin po, you know what, in the history and in archaeology, the very same place na pinagtayuan ng kaharian ng Babylonia right after the Babel or the Tower of Babel ay doon po din lumitaw ang kaharian or imperyo ng Babylonia na kung saan
Ito po ang atin pong pinag-aaralan po ngayon sa aklat ng Revelation chapter 17 sapagkat itong Babylon means confusion at ito po ay sa kasalukuyan ay sumisimbolo po sa church na ang kanya pong teachings ay nakakalito. Ibig sabihin, hindi po nakapundasyon sa Biblia o salita ng Panginoon. Salamat po, Pastor, sa ika-anim na tanong. Sino ang mga patutok na anak ng Mother of Babylon na inilarawan sa Apocalypse chapter 17 verse 5? Pastor? Yan mga kapatid, nais ko pong basahin po sa inyo muna ulit. Okay, atin na po nabasa ito kanina, pero let me read to you once more. Okay, Revelation chapter 17 verse 5. Ito po pagkakabanggit mga kapatid. Nakasulat sa kanyang noo ang isang pangalang may lihim na kahulugan. Ang tanyag na Babylonia, ang ina ng mga nangangalon niya at lahat ng kahalayan sa lupa. Ibig sabihin, mga kapatid, ito pong ina na ito ay may mga anak na katulad naman din niya ay parehas na mga gawain ng mga kahalayan. Why? What's the reason, mga kapatid? Ano ito? Sino sila? Siyempre, they are some churches or some of the churches that originally protested the false teachings of Mother Babylon and left her during the Great Protestant Reformation. But later, they began to mimic. Alam niyo po yung salitang mimic? Ginagaya yung salita. Yung mga baby nagmimimik sa mga sinasabi natin. Now, these Protestant churches, quote and quote, na supposedly lumabas doon sa belief ng papacy, ng Roman Catholicism, nagprotest po sila kunwari noong unang panahon, but in this end times, sila po ay makikipag-shake hands again at babalik po sa kanyang ina or sa kanya pong mother. Okay? Now, the principles and actions of the mother and thus became fallen themselves. No woman is born a harlot. Tandaan niyo po ito ha. Pakinggan niyo po ito mabuti. No woman is born a harlot. Hindi po pinanganak ay sa babae at automatic ano na siya, prostitute na siya. Hindi po. However, neither were the symbolic Protestant daughter churches born fallen. Any church or organization that teaches that follow Babylon's false doctrines and practices could become a fallen church or daughter. So, Babylon is a family name that embraces both the mother church and those of her daughters who are also fallen. Mga batid, wala pong babae na pag pinanganak po siya, automatic siya ay patotot na, no. Pero, ang isang babaeng iyon, magiging patotot din siya, o magiging prostitute din siya, magiging harlot din po siya kung gagayahin niya ang ginagawa ng kanyang nanay. Mga kapatid, you can break the chains ng pagiging harlot. Kung meron po yan, literal po ha, literal harlot or pagiging prostitute sa inyong family. You can break that kasi napaka-degrading po sa family yan. The same with the church or the same with the belief or faith. Putulin na dapat po natin yung paniniwala na ganito, ganyan, na hindi po nakaangka sa Biblia. Friends, I am proud to say this. We, your friends in the Seventh-day Adventist Church, alam niyo po, kami po ang tinuring ng papacy and there's a document on that na kami daw po, ang Adventist daw po ang pinakatotoong protestant sapagkat, una, hindi po kami nangingilin ng araw ng linggo, kundi araw po ng Sabado. Pangalawa, hindi po naniniwala ang Adventist Church ng immortality of the soul. However, meron mga ilang Protestant churches na naniniwala na pag ang tao ay mabuti na matay, didiretso daw siya sa langit at masaya na daw siya doon. Pero pag masama daw, ito daw po ay didiretso sa imperno. Yan po ang paniniwala ng Roman Catholic Church at yan din ang pinaniniwalaan ng mga ibang mga Protestant Church na hindi po yan ang tinuturo ng Biblia, mga kapatid. So I hope and I pray na kayo po kung ano man pong relihiyon na inyo pong kinabibilangan. Now, the question is, baka meron na po kayong same doctrine na nanggaling pa rin sa Roman Catholicism. Salamat po, Pastor, sa ikapitong tanong. Sa Revelation chapter 17, bakit inilarawan ang Mother Babylon bilang nakasakay sa halimaw? Ano ang kinakatawan ng halimaw? Pastor?
So mga kapatid, to answer the seventh question, ang ating pong ikapitong tanong, atin pong basahin mga kapatid ang Revelation chapter 13. Ito po ay na atin po na-discuss ng mga kapatid sa atin pong study guide number 20. Please refer this to revision sa atin pong study guide number 20. Medyo mahaba-haba po itong basahin mga kapatid, pero for the sake of or time constraint po tayo, ay tayo po akin na pong ito-summarize mga kapatid. Did you recall this story or this symbolism mga kapatid sa Revelation 13 na meron pong dragon sa dagat or tabing dagat na nagsinamon niya po ang first beast, second beast. Ang una pong halimaw ay mula po sa dagat. Okay, yun po yung first beast na nagkaroon po siya ng sugat na ikamamatay niya pero hindi po siya namatay. Sapagkat yung sugat po na yun ay gumaling. Yun po ay nagre-refer po sa Roman Catholicism in the same time. Okay? Ang pangalawa pong beast ay galing po sa lupa na ito po nagre-refer walang iba kundi sa Amerika. You can also discuss that or refer that sa ating pong lesson number 21. Yeah, kakatapos lang po nun mga kapatid. Yun po ang pinapatungkulan po ng pangalawang beast. Okay? Now, in Revelation 13, 1 to 10, natin pong review just a while na Jesus portrayed the papacy as combination of church and states. Okay, state. Yung government at ang religious and state power are mixed. Sila po nag-shake hands. Sila po ay talagang nag-merge. Sila po ay nag-compromise to each other. Talagang in-embrace nila ang isa't isa. Okay? Now, Revelation chapter 17, natin pong pinag-aaralan po ngayon, ay si Jesus po depicts the church as the harlot and the state the beast. So, ibig sabihin po mga kapatid, inyo po na-recall kanina sa atin pong tanong, yung Rome ay siya po ang Seven Hills sapagkat sa history, ang Rome po literally, siya po ang Seven Hills. Now, what is Rome? Rome is an empire. Now, so, ibig sabihin, ang harlot, which is the church, or which is the papacy, and the leader is the Pope, siya daw po ay sumasakay sa beast. Now, the beast in Bible prophecy is talking about kingdom or government or state. So, ito daw pong harlot woman get her power from the state or in other words, from the Rome. Okay? Now, sasabihin niyo po sa akin mga kapatid, Pastor, 476 AD, bumagsak na yung Roman Empire. Yes, bumagsak na po ang Roman Empire. But you know what? You know what mga kapatid? Doon po sa Revelation 13, yun pong lamb-like beast, which is the America, na later, nag-speak na rin siya ng blasphemy at saka kanya na rin pong inusig, yun pong mga remnant ng Panginoon. Yun po ang gagamitin mga kapatid ng harlot woman. In other words, the papacy. Ibig sabihin, there will be a time the ongoing or ang kasalukuyan pong Roman Catholicism in Vatican or the papacy itself, the leader is the Pope, magme-merge po siya one day. I don't know when, but I believe it's soon. Magme-merge po itong religious state na ito together with America. Yan po ang propesya natin po pinag-aralan noong lesson number 21. So again mga kapatid, time will come that this religious power and the state power from the West will one day shake hands, be together once again, and then they will persecute the remnant of God. Salamat po, Pastor, sa ikawalong tanong. Anong iba pang mga kapangyarihan ang nakikiisa sa papacy sa pagtupad sa kaganapan sa katapusan ng panahon? Pastor? Ayan po mga kapatid. Ano pa? Napakarami po mga kapatid. At ito po ay hindi siya separate, hindi siya another entity. Pero ito po ay nakakalungkot. Kasi ito po ay, Ma'am Lorraine, ito po ay madalas tinatangkilik po ng mga kabataan ngayon. Let me tell you why. Revelation 16, verse 13. Ay pamabasahin sa inyo mga kapatid. Please take heed of this. Ano itong mga bagay na ito? Okay? Yung kaninang mga major entity natin po pinag-usapan, ang harlot woman, the false church, tapos yung beast is the state or which is the America. This time, this is another group of people.
Akin pong babasahin sa inyo mga kapatid. Revelation 16 verse 13 and 14. Sabi po dito, at nakita kong lumabas mula sa bunganga ng dragon, sa bunganga ng halimaw, at sa bunganga ng huwad na propeta, ang tatlong karumal-dumal na espiritong mukhang palaka. Mula daw po dun sa dragon, mula dun sa bunganga ng halimaw, mula dun daw po sa huwad ng mga propeta. Ano kanya nakita? Mga espiritong mukhang palaka. Ano ito? Ang mga ito ay mga espiritu ng demonyong gumagawa ng kababalaghan. Pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga witchcraft ito mga kapatid. Ito po ay mga demonic practices na inauthorize ng dragon, inauthorize ng church. Tama ba yun, Pastor? Opo. Kasi kanila po inadapt. Iisa lang po sila ng dugo, mga kapatid. Remember, I told you in Revelation chapter 13, natin pong pag-aaral, na ito po ay false trinity. Kasi gusto po nilang gayahin yung Father, Son, and Holy Spirit. Kaya yung Diablo gumawa ng kanyang false trinity. Yung dragon, referring to himself. Tapos the first beast, the papacy, the third beast, or the second beast is the America. False trinity mga kapatid. Ang kanila pong ginagawa. However, meron po silang mga kaalyado. Okay? Ito pong mga witchcraft. Mga kapatid, pakinggan niyo pong mabuti. Ilan po sa atin or ilan po sa mga kabataan natin ang nag-subscribe or tumatangkilik po sa mga palabas or sa mga books na may kinalaman po sa spiritism, na may kinalaman po sa witchcraft. Friends, nadadaya ang atin pong mga kabataan dahil po sa mga non-Christian na mga palabas or mga non-Christian religious government or mga palabas na lumalason sa isipan po ng mga kabataan o ng mga kapatiran po natin. Please, sila po ay may kapangyarihan or may kakayanan po mag-perform ng miracles. However, sila po ay mga false prophets. Let me ask you a question once again. Kayo po ba nakakita din po ng mga video clips sa Facebook or sa social media po ninyo na meron daw pong mga preachers, they are preaching the word of God. Be free! The word of God. Ginagamit po nila ang Biblia literally. Tapos sila po nagpapagaling ng mga may sakit. Ang problema, yung kanila pong mga bunga ay hindi po nakaayon po sa Biblia. When they heal a sick person, meron silang binabanggit na mga words, mga Latin or mga iba't ibang mga salita na wala po sa Biblia mga kapatid. Yes, they can perform healing. Yes, they can perform miracle. Pero tandaan niyo po ang sinabi po ng Panginoon sa Matthew chapter 7 verse 21-22. Hindi lahat ng nagsasabing Diyos ay makakapunta sa kaharian ng langit. Kundi yun lamang po tumutupad sa kalooban ng Ama. Yung mga tao na yun mga kapatid nagsabi sa Panginoon, Lord, hindi ba kami nagpagaling ng may sakit? Hindi ba kami nagpalabas ng mga diablo? Pero mga kapatid, sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala, magsialis kayo. Hindi ko kayo kilala, kayo mga gumagawa ng karumal-dumal or ng mga kasamaan. Ibig sabihin, their powers are not from God. Even if sila po nagpapagaling, even if sila po ay ganito, ganyan ginagawa, but still ang kanila po mga practices ay hindi po naka-incline sa Bible o hindi po authorized ng Bible, still sila po ay kinikonsider po ng Biblia na mga false prophets. At ito rin po ang pinapatungkulan ng Revelation chapter 17. Salamat po, Pastor, sa ikasiyam na tanong. Paano epektibong magkakaisa ang mga organisasyong may pagkakaibang backgrounds? Pastor? Ayan mga kapatid. Let me read to you. Revelation 17. Okay po, yung kanina natin po binasa, akin pong babasahin yung may karugtong. Okay? Revelation chapter 17 verse 13. Ito pong binabanggit mga kapatid. Iisa ang layunin ng sampung ito at ipapailalim nila sa halimaw ang kanilang kapangyarihan at karapatan. Sampu sila, pero meron na po silang isang layunin. Symbolically, ang kanila pong power ay kanila pong pinag-govern doon po sa beast. Okay, what is that beast again mga kapatid? The state. Who is that harlot once again mga kapatid? Walang iba kundi ang false church. Now, listen.
Revelation 16 verse 13 and 14, the unclean spirit, okay, yun po ay mga binanggit po rin kanina, sila daw po ay mag-unite. Yun po mga spiritism na kayo pong binanggit mga kapatid. At ito po, pakinggan niyo po ito mga kapatid, bakit po sila mag-reunite at kung paano po sila nag-unite. Okay? Yun pong mga spiritism, mga false teachings, false prophets, nag-unite po sila. Ito pa, this is very clear sa doktrina po ng Catholicism. Number one, Catholicism prays to Mary and other dead saints and believes these saints bless their followers with miracles. Kanina ba dapat tayo manalangin mga kapatid? Kay Maria po ba? Sa mga santo po ba? Hindi. Alam niyo, nakakalungkot. Kung inyo po napapanood po ngayon sa social media, meron po ngayon na na millennials. I think, Gen Z or millennial na namatay po siya. Hindi ko lang po alam kung ano dahilan ng kanyang kamatayan. I don't know. Pero siya po ay talagang kinonsider na pong santo ngayon. Alam nyo mga kapatid, ito pong Roman Catholicism, each and every year or not, siguro not every year, pero ang dami po nilang ginagawang santo. Ang problema lang, hindi nila ginagawang santo para lang gawing display sa kanilang church. Kanila po itong sinasamba. In fact, si Mary, na wala pong authority ng Bible na siya isambahin, sinasamba nila. In fact, in their prayers, Mary, full of grace. Sino po ba ang full of grace? Si Mary or si Jesus Christ? Ang kanila pong prayer ganito, Mary, full of grace, pray for us. Bakit kayo papanalangin ni Mary? Wala kinalaman si Mary sa iyo. You direct your prayers to God. Hindi po kay Mary. You direct your petition to God, not to your priest sa inyo po mga iglesia and to, in other person. So, yun po mga kapatid. So, non-Christian religions are overwhelming based on their belief in the worship of spirit of the dead. Namatay na po yung mga tao ngayon pero bino-worship pa nila. Okay, the New Age stresses channeling supposed talking to the spirits of the dead. Talagang nakipag-usap pa sila sa espiritu daw ng mga patay. Question, do you remember atin pong topic about the state of the dead? Nakakausap pa po ba yung patay? Hindi na. Bakit po, Pastor? Yung mga iba kumakausap sa espiritu ng patay, totoo naman na may nakakausap sila. Question, yun ba talaga ang espiritu ng patay? Or baka yun po ay diablo na nagdi-disguise na sila ay yung po mga loved ones natin or mga dead person. Okay? So apostate Protestantism believes that the dead are not dead but rather alive in heaven or hell. Yun po yung sabi ko sa inyo kanina mga kapatid. Talagang ang mga taong itong mga Protestantism na ito, they claim na sila po ay humiwalay na po sa Roman Catholicism, but at the end of the day, they still have the same beliefs. Salamat po, Pastor, sa mga bagong information na aming natutunan. Ibabalik ko pong muli sa inyo ang panahon para sa closing remarks at panalangin. Mga kapatid, mga kaibigan, as a sort of closing remarks or conclusion natin pong pag-aaral po sa mga sandaling ito, I've been telling this for how many times when I discussing these things. I believe there are lovely Christians in some other denomination. I'm not singling them out. Even in the Roman Catholicism, I believe meron pong mga sinserong mga mananampalataya po doon. And even the Bible told us, Jesus Christ told us, na meron pa daw po siyang mga tupa mga kapatid na wala pa sa kanyang kawan. So what's the point here? Simple lang po mga kapatid. If I hurt you with my words or with the words of God, sorry. Sorry po mga kapatid. Pero katulad po na aking po binabanggit, even in the first lesson, nung nagsimula po tayo, hurt me with the truth, but never comfort me with the lie. So natin ang Biblia, tinuturuan niya po tayo, sinasaktan niya tayo kung totoo po ito. But the Bible will never comfort us with a lie. So friends, if I hurt you, if the Bible hurt you mga kapatid, there's no other things that we can do. Repent. There's no other things that we can go on but to submit our lives to God and none other else. I pray na tayo po ay maging tapat sa pananampalataya sa Panginoon. Can I pray for you? Let's pray. Our Father in Heaven, Lord, maraming salamat sa leksyon na pinatutungan ngayon. Lord,
the harlot woman in Revelation 17 is not just a woman. This is a false system of worship, false system of beliefs. This is no other than the Roman Catholicism and its leader, the Pope. Lord, thank you kasi tinuruan niyo po kami na i-reveal ang mga kanyang mga maling turo, maling mga gawa. You also help us reveal, Lord, ni-reveal niyo po sa amin sa mga sandaling ito na even the Protestantism are engaging, are mimicking the words of the Mother Church, the Roman Catholicism. Lord, one way or another, I believe ako po'y nakasakit or ang inyo pong salita ay nakasakit. But Lord, I don't like to say sorry to them because you are calling us, Lord, to repent if we have false beliefs, if we have um, beliefs na hindi po nakatuon or naka-anchor sa inyo pong salita. Help us, Lord, to have a revival and reformation in our lives. Na babalik kami sa inyong salita at wala kaming ibang paniniwalaan na mga tradisyon, kundi sa inyo lamang pong salita. Thank you that you gave us a light sa mga sandaling ito by your word. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po, Pastor. Salamat pong muli sa pagsama nyo sa aming programa. Salamat din po sa mga nakapag-subscribe na. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, pakisubscribe nyo po. At higit sa lahat ay i-share ang ating mga videos. Malaking tulong po ito sa ministry na ating ginagawa para mas mabilis nating marating ang mga taong gustong makilala ang Panginoon at magkaroon ng mas malapit na relasyon sa Kanya. At kung meron po kayong mga tanong o gusto nyo rin po mag-share ng experience, maaari po kayong mag-comment sa comment section. Ganon din po kung kayo ay may prayer request, paki-comment nyo rin po para maisama namin sa aming mga panalangin. Hanggang sa susunod na bahagi po ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine, reminding you that God loves you. Bye-bye!